So sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magdagdag ng coolant sa ating radiator ng ating Honda Click. Pero bago yon, syempre kung hindi nyo pa alam kung ano yung hawak ko ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung bakit kailangan nating i-maintain yung ating coolant ng ating radiator. So bago lahat yan, explain ko muna sa inyo guys. So ang ating radiator po ay nakalagay po dito sa part na to ng ating motor. So ang purpose po ng ating radiator ay para palamigin yung ating makina. So dahil liquid cooled nga po ang ating Honda Click, may radiator po siya na pine-prevent niyang mag-overheat po ang ating motor. So ano po yung task natin or kailangan natin gawin para hindi po tuluyang mag-overheat yung ating radiator or yung ating motor, yung makina. So meron po tayong tinatawag na coolant or yung parang tubig na substance na nakakabit sa ating radiator. So nandito po sa loob yan, meron po siyang nakabukod na cap, which is ito po. So kapag binuksan po natin yan, makikita po natin yung parang tubig na substance na may kulay, which is minsan green, minsan blue, minsan bluish green. So yun po yung kulay ng coolant. Parang tubig substance lang po siya, tubig na substance. So dito po sa part na to, ang kailangan po nating tingnan or laging alalayan or laging bantayan yung level po dito. Kasi dito po nakalagay yung ating reservoir or yung extrang coolant papunta sa radiator. So paano po buksan to? So kapag bubuksan po natin yan, gagamit lang po tayo ng positive Phillips. Ayan. Ito lang po yung nag-iisang tornilyo niya. So yan, nakalocate po siya dyan guys. So ayan, pagkapihit natin, matatanggal na po natin agad yan. So madali lang siyang buksan guys. Ayan. Pagkatanggal natin, so bago pala natin tanggalin, may makikita tayong butas dito. So ang purpose ng butas na yan is para maging shortcut, para masipat natin yung level ng ating coolant dito sa loob ng reservoir. So ayan, kung malinis naman yung motor nyo, malinaw nyong makikita kung paubos na or kulang na ang inyong coolant. So para mas madali nyong maintindihan, tatanggalin po natin itong pinaka cover ng ating reservoir. So ayan guys, kitang kita na yung ating reservoir. So reservoir, English po yun. Ang ibig sabihin po niya sa Tagalog is parang imbakan or parang stock, lalagyan ng extra. Ayun, parang ganun yung ibig sabihin ng reservoir. So ito yung lalagyan ng extra. Ang purpose po nito is para magkaroon nga ng extra coolant itong radiator. So ang ating radiator po kasi ay puno rin po ng coolant, which is ito po yung cap niya. Pag binuksan po natin to, puno. So makikita po natin, malalaman po natin na bawas na po itong ating coolant sa ating radiator kapag ubos na po ito. So ang kailangan lang po natin gawin is panatilihing laging nasa level po yung coolant natin or yung liquid substance, which is itong ang ilalagay natin mamaya. So ituturo ko rin sa inyo kung paano maglagay nito. So meron tayong makikitang upper and lower dyan. Hindi lang po basta-basta display yung nakalagay po dyan. Ang purpose po nyan is para bigyan tayo ng guide kung gaano karami yung ilalagay nating coolant dito sa loob ng ating reservoir. Itong upper, tapos may makikita tayong line, lower, tapos may makikita tayong line. Kung titignan nyo po sa ating manual, ang kailangan po na level ng ating coolant na ilalagay po dito is nandito siya sa pagitan ng linya ng upper at pagitan ng linya ng lower. Ibig sabihin, hindi po pwedeng tumaas dito sa upper, hindi po pwedeng bumaba dito sa lower. So ang ibig sabihin po, kapag bumaba na po sa level ng lower yung ating coolant,
kailangan na po natin siyang dagdagan. Tapos kapag dinagdagan naman po natin ng coolant itong ating reservoir, dapat hindi po siya aangat dito sa upper. So may tamang level lang po, hindi po natin pwedeng pagtalunan na kailangan puno yan, kailangan sobra or kulang. May level po or guide na binigay ang ating manufacturer dito sa ating reservoir para mapanatili po yung magandang level ng coolant natin. By the way, masisipat nyo naman po yung coolant nyo. So hindi lang po siguro masyadong malinaw, pero kung alugin po natin, ayan, kung makikita nyo po, ayun yung coolant natin, yung parang pagdating dito sa labas is parang bluish siya or greenish yung dating. Ayan po, kung makikita nyo sa akin, nasa saktong lower na po siya. By the way, bago nyo po sipatin, kailangan naka double stand po kayo para po malaman nyo yung totoong level. Kasi po kapag naka side stand lang po ang inyong motor, hindi po naka level ng maayos ang inyong reservoir. So para makita nyo or masipat nyo ng maayos yung level, kailangan naka double stand po siya. So ayan, kung makikita nyo yung sa akin, nangangailangan na pong dagdagan ng extra coolant. So dadagdagan lang po natin ng coolant yan. So kapag dinagdagan na po natin ng coolant, ang daloy po niyan ay, kung makikita nyo, ito po siya. So may ano po dito, connecting cable. So yan, yung cable po nito or yung ating reservoir, may cable siya sa ilalim, dadaloy po siya papunta dito sa ating radiator. So sa pamamagitan po niyan, laging puno po yung ating radiator kapag laging nasa tamang level po ito. So wag natin hahayaang bumaba dito sa lower yung ating radiator para hindi po magkulangan ng coolant itong ating radiator. So yun po yung kailangan nyong malaman, yun po yung kailangan nyong mission na kailangan gawin or laging panatilihin sa inyong coolant. Lagi nyong i-maintain na meron po kayong laging sapat na coolant dito sa inyong reservoir. Ngayon naman po, ayun, siguro naintindihan nyo na yung sa reservoir natin, yung level, kung gaano karami. Punta naman tayo sa coolant na gagamitin natin. Ano nga ba yung coolant na pwede nating gamitin para sa ating Honda Click? So itong coolant na idadagdag natin, dapat ay mas maganda guys na ready to use na. Meron kasi na parang kailangan pang timplahin, kailangan pang lagyan ng tubig, mga ganong bagay. So bumili kayo ng coolant na ready to use na para hindi na hassle. Hindi na kayo mahirapan. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo na maghahalo pa tapos ayun, hindi nyo alam kung tama ba yung level na nilagay nyo. Meron din kasing iba't ibang kulay yung coolant natin. Merong parang blue, merong parang green, merong parang bluish green. So merong mga coolant na maarte na kailangan kaparehas yung coolant na ilalagay nyo. Pero dito sa binili nating coolant guys, all makes, all models, add to any color of coolant. So pwede itong coolant na to sa kahit anong kulay ng coolant ng inyong motor. So kung Aerox man yan, Click man yan, kung blue, green man yung kulay ng coolant nyo, pwede itong Prestone. So isa lang tong brand na to sa pwedeng ilagay na coolant sa inyong mga motor. So meron pa namang ibang mga brand na ready to use at all makes, all models din. Isa lang to sa pwedeng i-recommend ko sa inyo, Prestone coolant. So ang purpose ng coolant natin na to ay prevents rust and corrosion, overheating, and boil over engine metals, protect engine metals. So ayun, maraming ano tong coolant na to. So ito, isa itong brand na to. Ngayon kung sa dami ng gaano kalaking coolant yung bibilhin nyo, depende sa inyo guys. Kasi ang ginagawa lang naman natin is dinadagdagan lang naman natin yung ating reservoir. So hindi naman tayo naglalagay ng sangkatutak. So meron tayong nabibiling 500 ml, merong 1 litro. Hindi ko lang sure kung merong mas konti pa, pero eto, binili ko na to para in case na
laging nagkukulang yung ating reservoir, dagdag na lang ako ng dagdag. Pero may pagkakataon din guys na kailangan nyo na ring palitan yung inyong buong coolant. So gagawin na lang natin yun sa mga susunod na video kung paano i-drain yung buong coolant nyo at papalitan lahat ng bagong coolant. So sa bukod na video na yon, usually ginagawa yun guys, minsan depende sa odometer reading, minsan kung gaano na katagal yung inyong motor. So minsan sineset nila ng kada 2 taon, 1 taon, minsan kada 10k odometer reading, depende na yon. Pero ayun, kung hindi pa naman masyadong matagal ang inyong motor, kapag nababawasan inyong coolant, dagdag lang tayo ng dagdag. Yun lang yung mission natin, yun lang yung kailangan natin gawin or i-maintain. So ngayon sa pagdadagdag guys, meron tayong cap dito. So ito yung buksanan niya, dito natin ilalagay. So kung makikita nyo, rubber siya, iangat lang natin. So ayun guys, pagkaangat natin, linisin na rin natin tong cap para mapanatili nating walang papasok. Huwag nyo hahayaang may pumasok na dumi dyan, kasi baka bumara yan dito sa radiator nyo guys. Huwag nyo hahayaang marumihan tong cap bago nyo ilagay. Linisin natin. So ayan, set up ko lang yung aking camera, hindi ko na ikakat tong video para malinaw yung makita yung demonstration natin guys. Ayan, so siguro nakikita nyo naman ang coolant natin, syempre may cap din yan. Tapos may makikita kayong parang ano pa, protective cap pa. So pag binuksan nyo yan guys, tip ko sa inyo, huwag nyong bubuksan ng buo, buksan nyo lang siya ng konti. So ang gagamitin ko is itong ano lang, gamit lang tayo ng pambutas. Pwedeng itong ano na, pwedeng itong Phillips nyo na. So yan, kung makikita nyo, tinusok ko lang siya ng konti. Huwag nyo bubuksan ng buo kasi baka may time na sumingaw yan tapos maubos katagalan. At saka para hindi para mawala yung ma-maintain yung pinaka coolant natin, yung quality niya. Kaya ayun, maliit na butas lang guys. Tapos kung may kayo, may pang dito tawag doon, embuto, pwede nyong gamitin, pero ako ibubuhos lang natin kasi kaya naman. Take note lang guys na ito, advice ko rin na i-level nyo na dito sa upper yung inyong coolant, para in case man na bumawas, ayan, di ba, hindi pa masyadong matagal bago nyo palitan. I-level nyo na dito sa upper. So dito sa linya, ilapit ko i-level na natin dito guys sa upper. Mas okay na dyan, yan na yung pinaka safe. Huwag lang tataas dito kasi baka may corrosion na mangyari or anything. Sakto lang natin dito sa upper, yan na yung pinaka safe guys. So yun, likas lang natin, salin lang natin, dagdag lang. Wait lang, para makita nyo ng buo kung paano tayo magsasalin. Ito guys, wala nang cut tong video na to. So yun, hindi ko alam kung nakikita nyo. So yun, ay lumagpas ng konti guys. So dahil isa lang yung butas natin, medyo nakukulangan siya ng hangin. Pero ayun, nadadagdagan na yung ating coolant. Kung makikita nyo, parang light green yung coolant natin, na ayun green siya. Punasan na lang natin mamaya yan guys, kasi baka matunaw yung mga plastic. Ayun, sayang. Susunod siguro gagamit na tayo ng embudo guys. Ayun, sinakto ko lang siya sa upper guys. So yan, kita nyo coolant natin. Itong coolant na to is green siya. So ngayon ko lang kasi nakita, kulay green siya. Dahil all mix, all made, all model, add to any color siya, safe na safe siyang i-add sa kahit anong kulay ng coolant natin. So ayun, pagkatapos nyong ma-add, linisin nyo lang yung cap nyo guys.
takpan nyo rin agad yung inyong coolant. So pwede pa tong gamitin sa mga susunod. Siguro lalagyan na lang natin ng plastic to para ma-ensure na naka-maintain yung ano niya, quality. Para sa susunod na ano, hindi siya lumabnaw, baka kasi lumabnaw ganun. Ayun, punasan lang natin to. Punas lang. So ayun, para walang alikabok na pumasok. Kailangan laging malinis yan, guys. Ayan, pagkapunas natin, balik lang natin yung cap. Wala namang orientation kung saan nakatapat to, basta ipasok nyo lang siya ng buo. So para mas madali natin siyang maibuksan next time, nakaganyan yung orientation natin. So ayan, hindi siya diikot, guys, ha. At pupunasan na rin natin itong bandang part ng taas ng medyo basa. So ayan, kasi parang madumi na yung ano ko takip. Make sure lang na malinis yung basahan nyo. Ayan. So may dalawang layer siya ng parang nakaumpok, kailangan pumasok yan ng buo, guys. Tapos may gap dito. Ito kailangan nakasagad dito. Ayun, baka kasi makalimutan yung takpan ng maayos, sumingaw din ang inyong radiator or inyong reservoir, yung coolant. So yan, kailangan naka-ensure. Ayun, mafe-feel nyo na kailangan nakalock siya dito, guys. Di pala kita, nakalock dapat siya dito sa pinaka-cap. So yan, kapag nagawa nyo na, okay na ulit ang inyong reservoir, ang inyong coolant. Goods na ulit yan, may tamang level na ulit yan para masupplyan niya itong radiator. So yun yung pinaka kailangan nyong malaman para sa ating coolant ng ating radiator. After nun, guys, isasara lang natin. So sa pagsara, kung paano natin binuksan, ganun din. So yan, may tornilyo siya dyan. Tapos kung titingnan nyo sa kabila, may lock pa yan, guys. So kayo nang balang mag-lock. Ayan, sa part na to may kalso pa siya. So yun, makikita nyo ito yung kalso. Kailangan nakapasok lang yan sa butas para ma-ensure. So after nun, pwede nyo nang makita ulit. Ayan, o. Ayan, kung nabuksan nyo na to, alam nyo nang sipatin yan, yung dito kung may laman pa or wala. Kasi alam nyo na kung paano, kung ano yung itsura niya sa loob. So kung hindi nyo pa nabubuksan yan, baka hindi nyo pa alam sipatin. Pero ako, dahil nabuksan ko na ng ilang beses, nasisipat na natin, guys, kung okay pa ba yung level ng ating coolant. So yan, balik tornilyo, gagamit lang tayong Phillips positive. So ayun lang para sa video na ito, hindi na natin papahabain. Medyo inulit-ulit ko lang para mag-gets nyo, guys, kung paano yung proseso at kung ano yung kailangan nyo malaman dito sa ating coolant natin. Ayun lang para sa video na ito, sana marami kayong natutunan. The more you click, the more you know. Usapang coolant ng ating radiator pagdadagdag. Bye bye.